Hello. Where the hell are you, Claire? Mom, I'm at my friend's house. What? I can't hear you. Are you at the party again? You're drinking again, aren't you? Oh my God, Claire, you never listen to us. You better get back here bago pa kita palayasin. Mom, it's Tori's birthday. We're celebrating. I don't care. Come home now. Your father is looking for you. You better hurry up before he gets mad. Do you understand? Right. Oh my God! Umaga ka na naman ako uwi. Mabuti pa ikaw matulog na. Kailangan bukas. Okay na. Magkakash ka. Well, to be honest, I've been looking forward sa partnership na ito. Kaya naman, Iho, pinagkakatiwala ko nag-iisa kong anak na babae para sa'yo. Take care of Claire at kami na ang bahala sa partnership natin. Asan ba siya? Yaya! Will you please fetch Claire from her room? Ma'am, ako pinapunta ko sa kwarto ni Ma'am Claire. Ay, wala ko siya doon. What the heck? Tumakas na naman ba siya? Yaya, bakit hindi mo binabantayan? Eh, Ma'am, hindi ko naman po alam kung paano po nakatakas si Ma'am Claire eh. Ay, naku. I should get out of here. Oh my God, I should get out of here. I should get out of here. What are you gonna do? Saan na ako pupunta? Should I check in sa hotel? No, I can't go to any hotels right now kasi magkakaroon ako ng parents. I don't have my credit cards. I don't even have cash with me. Kasi hindi ako nagdala ng cash. So stupid talaga, Claire. No, please pick up. Nina, it's there. It's an emergency. I need your help. My goodness, calm down, Claire. Ano bang nangyayari sa'yo? Ina, it's an emergency. I need your help, please. Can I stay muna sa bahay niyo? I'll explain na lang the tips when I get there. I can let you stay sa bahay. I'm so sorry, Claire, but it's not a good timing eh. Pero I can lend you some money naman. How much do you need ba? That's okay. About the money, can you send someone na lang to give me the cash? I can't use my cards right now. Sure, see. Just update me kapag may kailangan ka pa. Yes, Ina. Thank you so much. I owe you my life. Ah! Bakit ba to? Dana! Dana, please open the door. Ay! Sorry po, Dana! Baka sobra naman ang pagkatok mo. Pati mukha ko yung napakatok mo na. Kayo naman po kasi bakit ang tagal niyo po i-open ang door? Ay, susumari yung nasisip ako ng batang ari. Ay, siya, sige. Pasok, pasok. Is there something wrong? Wala. Sino mommy and daddy, they're so controlling. Buong buhay ko na lang they're always telling me what to do. And to be honest, I've always tolerated them dahil mga magulang ko sila. Pero this time, they went overboard. It's too much. Did you know about their plan to seal a partnership with those awful Montenegros? And they're planning to use me for that partnership. Gusto nila ipakasal sa anak ng mga mayabang na Montenegro na yun. Ako, kumalma ka ha? Kumalma ka. You mentioned the Montenegro, hindi ba? Hindi ba't maganda ang reputasyon nila? Isn't Nikolai Montenegro a love story? No, he's a good guy. I don't like that guy. I don't even know him. Besides, marami pa akong gustong patunayan kina mommy. I will not be anyone's fault to get what they want. Ay, nakakapwa. You remind me of someone that I knew. A friend, Nana? Not exactly, pero naging inspirasyon ko ang istorya niya. Kilala ko po ba siya? No, Apo. Pero somehow, she's just like him. So wala na siyang freedom.
Parang gano'n na nga. Gusto mo bang ikwento ko sa'yo yung story niya? Sige po, para naman makarelate ako sa kanya. Mahal ko, Maria Clara. Sa wakas ay magkikita na tayong muli. Mahal kong Chrysostom. Bakit hindi mo na kayo malamig dahil hindi ko rin dati ko siya. At kung may kailangan kayo ay magsabi lamang kayo sa katulong. At ako ay kailangan lumisan upang sunduin si Maria Clara de Villaterra. Muy bien, Isabel. Kung gano'n ay agaran na kayo umalis, upang agaran kayo magpalit ni Maria Clara. Adios! Nandiyan ka na kailangan pa? Pwede, Carlos. Ano ka mo? Pwede. Bakit magaling ka na rin ka sa akin? Dahil kung maganda ako sa hotel ko, maganda ako sa'yo. Hindi na nagbago yung pag-ugali mo doon yung ikutin. Napakasubo talaga. Kailan? Ano ba na iyan? Halinis mo muna tayo. Walang duda na maraming kalamidad ang nakapapasok sa Las Pilipinas dahil sa pagtangkilik ng gobyerno sa mga ereha at filibustero. Ako'y ikaw yung gobyerno. At ano naman ngayon, isasabihin ko ang nais ko sa dito. Nararangal ko pong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael. Siya'y nanatili ng 7 taon sa Europe. Sinalulugin ko po kayo makilala lahat. Bienvenido de nuevo. Una particular Gracias, Dios. Hindi na maghihintay ng pagkain sa lamesa. Nagdirito pala ang dating kura ng San Diego, Padre Damaso, isa sa kaibigan ng aking ama. Kaibigan? Kailanman ay hindi ko naging amigo ang iyong ama. Maupo ka ito. Sinadya mo upaluto ang tinola dahil alam kong matagal ka lang hindi nakakatikim dito. Ako, Sir John, alam niyo po sa nakapagkaktaan sa Las Pilipinas, nakapagulong ko ay aking lola, Mulderis Piazza. Ang dami mo pa, Padre. Baka naman, hindi mo iparang yung paninirahan sa Europa ng mga taon. Marami akong nalaman na iba't ibang kultura, pero hindi may pagkukumpara sa ating kultura. Ano ang sinabi? Nag-aksaya ka lamang ng pera para matutunan ng mga bagay na iyon na mas ibatang nag-aaral na ng iyon? Pauman din pa. Nais ko lamang kapatid ang aking pagsusunod. Hindi ba't ang katulad mo na binigyan ng pagkakataon makapag-aral sa ibang bansa ay mas malawak ang kaalaman? Ngunit ni katiting walang pumasok sa kabote mo. Pagpaumanin mo, Ginoo, ang paraan ng pananunta ng Padre. Sadyang ganyan lamang siya. Atin na lamang simulan ang pagkain. Lang yerda! May problema ho ba, Padre? Ano ito? Hindi ba't ang sinabi ko sa inyo na ang paborito kong pagkain ay ang tinola? Opo, Padre. Kung gayon, ano ito? Parte ng leeg. Hindi na ninyo ako may ginala. Mga bastos. No me respetas. Uminahon kayo, Padre. Mga Salvador, palitan ang tinola ng Padre. Ano pa ba ang maaasahan sa inyong mga Indio? Mga inutil. Magdadaan ka sa pananalita, Padre. Pagkakawari ko ay hindi naman nila nais na maibigay sa iyo ang liig ng manok. At ano ang iyong ipinaparating? Na ako pa ang mali dito. Tila lumalaki na ang iyong ulo at akala mo kung sino ka na. Tama na, Ibarra. Huwag mo nang patulan ang Padre. Pahabanin sa inyong lahat. Maraming salamat, Kapitan Chaco. Ngunit mauna na ako, mayroon pa akong gagawin. Dadalaw mo si Maria. Hindi mo ba siya mahintay? Huwag mo kayong magdalala. Dadalaw rin ako bukas ng umaga. Parang na. Para lang sa tinola, nagkagana na si Padre Damaso. Grabe naman, hapatay gutom. And is it necessary for him to speak like that to people? Ang boss niya ay nakikikain lang naman siya doon. Ano, itutuloy ko ka ba itong storya? Yes, Lola, pero I'm getting inis na kay Padre Damaso, ha? Ganyan din. Ayaw pala. Ano po ang parang? May dapat ko kayong malaman tungkol sa inyo. Tungkol sa aking ama. Oo, ito ay dahilan kung bakit namatay si Thomas Ridley.
sa bilangguan. Namatay ang aking ama sa bilangguan. Noon pa man, ay may lamat na pag naibigan ng patigama sa kanila. Inapasahan ng patigama sa iyong man biro sa mga ito. Noong araw ay may matinding na bugis at ito'y pinuksan ng sulyate ng iyong anak. Ngunit pumatod ang kanyang nakikita niya dito ka. Yun ang kanyang awati ng mami mga ito sa kanyang mga sinabi. Ngunit sa kanyang pag-awat ay tignan natin pa ang paninigin at at pumunta siya at sumama kayo ng sinabi. Doon, inawihan ang buhay ng mami niya. Naglabasa ng kaaway ng iyong ama at siya hindi natulad ng pagkakakulong. Doon, nukupisa siya pinagbintangan kay Irene at Esther. Walang tumulong sa kanyang nitisak dahil sila ay natatakot na baka sila ipapakita. Makakalungkot lamang isipin na kung kailan malinis na pangalan ng iyong ama. Kailangan naman tayo kaya sa iba. Kaya kaya nagpilis na at meron na rin natin nakalimutan tayo sa iba. Ano sa kalain? Hindi na kayo nagkita mula talaga sa handaan. Ayos lang ako, kapitan. Alam ko lang ang nangyari sa akin. Ibo, huwag mo na sanang bagitin kay Maria. Alam mo naman natin kung paano niya kamahal ang kanyang pag-ibig. Buenos dias, Ino. Mabuti naman at naisip mo ng dumalaw. Lalabas sa si Maria Clara. Pagpapatayo. At ikila tayo dito. Dahil sa nagawin ko sa sila, ilalak tayo sa gano'n. Ito, marami ka ng mga bansang napuntahan. Marami ka na rin kita mga magsal ng mata. Sa 7 taon, naaalala mo pa kaya ako? Lalo na, at pati kung maraming mga matikit na babae sa Europa. Tama ka, marami ka. Diba, narin ko sa Las Pilipinas ang pinakamalagin sa akin. Itong taon na ang lumipas, itong bilyo pa ng babae ang aking nakita. Sa ilan ang lumalagin sa iyo, sa aking puso ko siya. Alam ng ama ko kung gaano ako namalila sa itong mahal ko. Ilang beses kong pinasa ang ito mga sulit. Diba, hindi ko mawala sa akin isa. Kaya hindi na ko naman po. Dahil itinadulong ko, hindi ako magpatagal dito. May kailangan pa ako nakalis. Ang tuloy ko sa nagawa ng pagpili sa iyo sa handaan. Mahal ko. Pagpaumanin mo sana ang nagawa namin. Alam mo naman na sige tumatanda na, kaya nagiging gano'n na kanya ugali pag sumusan. Maria, ay pagpaumanin mo. Hindi ko nais na masaktan ang iyong ganda. Ayaw ko rin na ikaw ay mapagkakot sa aming pangayan at ikaw. Ngunit sa ngayon ay kailangan ko mo ng tulisan. Kung gano'n ay kailan ulit tayo magkikita, mahal ko. Huwag ka mag-alala. Susunod na araw ay magkikita tayo. Nasaan ang puntod ng aking ama? Nasaan ang puntod ng aking ama? Malaking krus ang aking palatandaan. Hindi naman ho inilibing ang inyong ama rito at hindi rin ho siya inilibing sa mga libingan ng mga inchik. Ipinatapon po siya ng malaking turo sa ilog. Anong sabi mo? Hindi niyo nilibing ang aking ama? Hindi makatarungan yun. Ano nagawa ng aking ama upang bastusin niyo siya? Kuya, maaari mo bang bayaran ng perang sinasabi nilang tinakaw ko raw? Hindi maaari. Wala tayong pera, may pangbibili ng pagkain para kay Nay. Ulit hindi pa ako nananangalilan. Sabi nila, hindi raw ako pwede kumain street hanggat hindi ko nababayaran ng perang tinakaw ko.
Ngunit hindi naman talaga ako ang nagnakaw, kuya. Kundi ang sakristang mayor. Ano? Hindi ba siya palagi pumupunta sa silid ng kura? Ano ka mo? Hoy! Ikaw, Basilio, minumultahan kita sa hindi mo pagtugtog ng maayos. At ikaw naman, Crispin, manatili ka rito sa simbahan hanggat hindi mo pinabalik ang tinakot mo. Halika, sumama ka sa akin. Saan niyo ko dadalhin ang aking kapatid? Baka yung magpapitawin Ulit ka nga yan! Makulit ka, ha? Crispin! Kuya! Crispin! Kuya! Inay! Si Crispin po! Inay! Inay! Si Crispin po! Inay! Nay! Si Crispin po! Oh, bakit? Ginawa po si Crispin ang Sacristan Mayor dahil pinagbintangan po siya nagdako sa silid ng kura! Ano? Diyos ko, ang anak ko! Nay! Punta po natin si Crispin! 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 Magandang umaga po. Nandiyan po ba si Crispin? Kanina lamang inariya siya, ngunit tumakas din dala kanya mga ninakaw. Papunta na ang mga gwardiya sa inyong bahay. Hanapin mo na ang anak mo. Palibhasa kasi barumbado ang ama. Huwag kang umiyak dito, doon ka sa labas. Kita ng bata magnanakaw. Sabihin mo sa amin kung nasaan siya. Magnanakaw? Hindi ako magnanakaw ang anak ko. Sabihin mo na sa amin ang totoo. Kung ayaw mong itali ka namin sa puno at marilin. Hindi porke mahirap kami ay kami nagnanakaw. Hindi porke mahirap ay magnanakaw na. Tumara ka sa amin. Bitakan niyo ako. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio, mga anak ko! Hindi ito maaari! Nandito ni Crispin! Crispin! Ang anak ko! Crispin! Anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nandito na si nanay! Huwag niyo akong iwan! Crispin! Anak ko! Huwag mo akong iwan! Hindi ko kaya! Okay ka lang ba? Mahal ko, ako'y labis na natutuwa dahil hindi ko naman akalain na ako'y isasama mo dito sa ilog para tayo mangisda. Sino pa ba ang aking aayain? Ikaw lamang ang aking mahal. Oh, bakit tila ikaw yata ay malungkot, mahal ko? Dahil ba ito sa ginawa ng aking padrino sa iyong ama? Ganun na nga, mahal ko. Nakausap mo na ba ang padrino? Para saan pa? Ang nangyari ay nangyari na. Maghihiganti ka ba? Bakit pa? Kapag nagiganti ako, hindi ko na maibabalik ang buhay ng aking ama. Pagpapatuloy ko na lamang ang aking plano. Magpapatayo ako ng paaralan dito tulad ng nais ng aking ama. Paumanhin, mahal ko. Hindi ko sinasadyang sirain ang dapat na masayang araw natin ngayon. Halika at tayo'y mamangka. Maraming salamat sa pagdalo. Sa aking munting salo-salo, Padre Salve at Teniente. Sige lang ho, kumain lang ho kayo dyan. Walang anuman gusto mo. Siya nga pala, nabalitaan mo ba ang inutil na nanghasa Padre Damaso kahapon? Inatake ang padre? Oo. Hanggang ngayon nagpapahinga pa rin daw ang padre. At sino raw ang inutil na nanghasa padre? Sinasabi na siya nagngangalang Elias. Si Elias, hindi ho kaya nagkakamali kayo? Hindi ba si Elias ang kasama natin kanina? Kapit sa atin kanina sa ilog. Ano? Kasama ninyo sa kanina? Malaking katangahan ang ginawa ninyo. Hindi naman ho namin inakala na siya pala isang kriminal. Sana'y di magmalim ang dati kong araw ng muntik pang bata sa piling ni nanay. Crispin! Anak ko! Basilio!
Nandito na si nanay! Sisa? Sisa ang pangalan niya, hindi ba? Oo. Siya ang ina ng mga batang pinagbintangan na magkakalaw sa kura. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap ang kanyang mga anak. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit siya nawala sa tamang pag-iisip. Sandali, atin muna siyang pakainin. Mahal ko, sasamahan ko lamang aking mga kaibigan sa may ilaw. Sige, man. Kinakailangan ko na rin magpaalam. Oh, Maria! Narito ka na pala! Halika, magkampisan tayo rito sa ilog. Alam niyo ba? Napakasaya ko ngayong araw. Kanina inanyayahan ako ni Ibarra ng aking mahal na pumunta kami sa may ilog upang mangisda. At kanina kumain din kami doon sa may tabing ilog. Hindi ba napakaswerte ko? Ang tunay, Maria. Nangyama at ilang taon din ang hinintay mo upang magkasama kayo muli. Naku, maya-maya lamang yung papakasal na din kayo. Para sa pangarap ng ama ko, para sa bayan. Ano yun? Ano yun? Kapatid ko! Nangyari sa kapatid ko! Lapastangan! Nangyari sa kapatid ko! Lapastangan! Kailangan mong mag-ingat sapagkat napakaraming tao gustong pumaslang sa iyo. Kilala mo ba kung sino nais na bumoto sa akin? Ginoo, maaari mo bang sabihin sa akin? O manhin Ginoo, ngunit hindi ko alam kung sinong taong gustong pumaslang sa iyo. Ang tangay ko lamang nalalaman. Ginoo! Ginoong Ibarra! Ginoong Ibarra! Ginoo! Tuloy. Ito nga pala ako, hindi pinabibigay niyo ng mga pangalan. Hindi mo itong pinabibigay upang walabalik ang mga taas. Maraming salamat. Kamusta na ang pakiramdam mo, mahal ko? Bumubuti naman. Sa ikalawang na nga pala gaganapin ang pagpabasbas ng paalam mo. At pagkatapos noon ay may karutin-sali-sali, inaasahan ko ang iyong pagkaroon. Hindi ba't mayroong hindi magandang nangyari noong pangalawa? Pinapangako kong wala akong mangyari masama sa akin. Wala din kang mag-iingat. Yung kung ano ba hanggang at nasasaktan. Hindi ko kakayanin kung ano mawawalog sa akin. Mahal ko, mabuti at nakarating ka, halika at nakahanda ng aking hapunan. Binabalitan ako sa pamilihan. Dumating na raw ang dating anak ng erehe na si Don Rafael. Totoo, mahal ko ang narinig mo. Sa katunayan nga ay nakasama ko siya kanina. Ha? Totoo ba? Ano nangyari? Sinaktan ka ba niya? Hindi, mahal ko. Sa katunayan nga ay niligtas pa niya ako kanina. Iniligtas? Bakit? Napaano ka? Sinaktan ka ba niya? Hindi, mahal ko. Kanina, nung kami ay namamangka sa ilog kasama ang kanyang kasintahan, hindi ko napansin na may buhaya pala. Kaya't ako ay nawala ng balanse at ako ay nahulog. At dahil doon, si Don Ibarra ay dali-dali akong sinagip sa ilog. Ah, gayon ba? Kung ganon ay hindi tunay ang usap-usapan tungkol sa kanya. Oo, pati na din sa kanyang ama. Kahit kaunting oras ko lamang siya nakasama, alam ko na napakabuti ng kanyang puso. Kung kaya't napagdesisyonan ko na ialay ang aking buhay para samahan siya sa kanyang laban sa Las Filipinas. Magtiwala ka, mahal ko, makakalaya rin tayo sa pagmumulupit ng mga Espanyol. Hari nawa, mahal ko.
Senyor Ibarra, may bisita ko kayo. Patuloyin mo. Tuloy na ko kayo. Ginoo. Elias? Unang magpasalamat sa akin dahil wala pa sa kalahati ang may babayad ko sa inyo. Mayroon ako sasabihin sa iyo. Ano yun? Huwag sabihin sa iyo pa ang mga ko sasabihin ko sa inyo. Huwag kang mag-alala, Elias. Alam kong gusto ka nilang ipahuli, ngunit hindi kita ipahuhuli. Huwag mo akong alalahanin. Ginoo. Ang inaalala ko ay ang kaligtasan mo. Anong ibig mong sabihin? May nakaraan ka. Ang iyong lolo at ama ay nag-aaral. May kilala akong isa. Huwag mo kalimutan ang mga babalang sabi ko sa inyo. Mag-ingat ka, Ginoo. Iligtas mo ang iyong sarili para sa kinabukasan ng mga Pilipinas. Kailan tayo muling magkikita? Kung kailan mo gusto, Ginoo, nandito lamang ako para iligtas ka. Masasabi ba na trabaho ang pagsasermon? Abay, oo naman. Paano mo nasabi? Hindi ba napapansin na sa tuwing magagalit at magdadabag si Padre Damso ay lumalaki ang kanyang tiyan? Mukhang may pinag-uusapan kayo kanina. Ituloy niyo lang. Nabanggit kasi sa akin yung Ibarra tungkol sa pagpatay ng paaralan. Tungkol pala dyan. Wala akong alam sa arkitektura. Pag ganyan ang usapan sa pagpatay ng paaralan, kailangan natin ng taong dalumasa. Mahal ko, pasensyahan mo na sana ang Padre. Marahil ay gutom lamang siya. Alam niyo kasi, ang mga Indio, kapag may napag-aralan yung mga yan, mayroon silang titulo. Pero pupunta pa rin sila sa Europa para na mag-aksaya ng pera. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang ama ng isa sa mga ahas ay naparusahan na ng Diyos. Siya ay nabilanggo at doon na rin siya naman. Susto mo! Tigil mo yan! Kasalanan itong ginagawa mo, Ginoo! Ibarra! Susto mo! Tigil mo yan! Sabi walang lalapit! Akala nyo ba? Susto mo! Akala nyo ba dudumihan ko ang aking kamay? Akala nyo ba? Akala mo ba, Padre? Nakakataas ka sa lahat? Kaya may karapatan ka na husgahan ng kung sino man? Hindi nyo na ginalang ang alaala ng aking ama. Marangal ang aking ama. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa akin at para sa bayan. Pero, puro kabutihan ang ginawa ng aking ama para sa taong ito. Binuksan ng ama ko ang kanyang pintuan. Pinakain ito. Anong ginawa ng taong ito? Pinagbintangan niya ang aking ama. Pinakulong at inilipat ng libingan. At ngayon, binastos niya ang alaala ng aking ama. Ginuota mo na. Isa sa mahal ko! Awa mo na yung baba mo na yun! Awa mo na naman gusto mo! Awa naman, awa mo na! Jesus na! Ipinag-uulis ko na alisin na ang karapatan ng Ibarra bilang isang tagasunod sa simbahang Katoliko. Hindi na rin itutuloy ang paaralang nais niyang ipatayo. Pati na rin ang binabalak nilang pagpapakasal ni ng Ibarra at Maria Clara. Ngunit pa, hindi masyadong katanggap talaga ang pagpapatalikan niyo na pag-iisang dibdib. Ako ang pura karong sa bayan nito, kaya ang pinag-uulis ko ang siyang masusunod. Buenas tardes, Kapitan Tiago. Buenas tardes, Doña Victorina. Pinagdadala ng makita ko ngayong araw. Ako nabalita ang may sakit si Maria Clara. Ngayon nagpatawag agad ako ng doktor upang pagamot ang bilibin. Maraming salamat sa pag-aalala mo sa aking anak. Nais ko lang malaman kung sinong doktor ang iyong sinasabi. Padre, ang ngalan ng doktor ay Linares. Linares? Ang buong ngalan ba nito ay Alfonso Linares? Bakit po, Padre? Pamilya mo ba ang ngalang iyon? Siya ay galing sa pamilyang aking pakilala at ibinili siya sa akin ng kanyang mga magulang. Siya ang gusto kong ipakasal kay Maria Clara. Kung gayon ay napakagandang balita niyon. Ngunit,
Paano si Ibarra? Dahil sa kanyang pag-uugali ay hindi siya nararapat kay Maria Clara. Ito'y aking inuutos, hindi lamang ako isang pride sa bayan ko, kundi Magandang hapon po, Ama. Padre at Doña. ako po ako. May nais na kami paalam sa inyo. Pinag-uutos ng padre upang magkaroon tayo ng kapalataan. Siguro din ang kasal Senyor Crisostomo Ibarra. Ama! Hindi po maaari. Mahal na mahal ko po si Crisostomo. Ano na ang desisyon ko? Hindi po maaari, Ama. Huwag kang mag-alala anak ko dahil ipapakasal pa rin kita. Ama! Ama, nagpapakaawa po ako sa inyo. Hindi po maaari. Ama! Padre! Bakit? Ba't nag-iinarte ka? Napakaswerte mo dahil pumayag ang pamangkin kong pakasalan ng isang babae hindi man ang nahigitan ang ganda ko. Isang nalukura asaptar kasar sa konto suprino. Ni hindi man lang inabot ang kabutihan na meron ng aking Ibarra. Ikaw, Nora Chasas Amina Sobrino. Maria Clara, Iha, siya ang gusto ang pakasalan mo. Todos ustedes Caliense! Anong karapatan ninyong diktahan ng aking puso? Ang puso ko ay nilikha para lamang kay Ibarra. Kay Ibarra lang at wala ng iba pa. Hindi ni isa sa inyo ang magdidikta kung sinong aking mamahalin at papakasalan. Buong buhay ko, wala akong ginawa kundi makinig sa mga sinasabi niyong manahimik, sumunod. Lahat ginagawa ko para lang maging mabuting anak sa paningin ninyo. Aba, at kailan ka pa natutong sumigaw? Yan siguro natutunan mo sa ibarang iyon. Oo! Sisigawan ko kayo hanggat gusto ko dahil kinamumuhian ko ang mga ugali ninyo. At hindi nyo man lang naisip ang puso ko? Napakabastos mong babae ka! Donya, sumusobra ka na. Hindi mo maaaring pagbuhatan ng kamay ang anak ko. Donya Victoria, kung maaari, lumabas ka muna ng bahay at baka maibalik ko pa sa iyo ang ginawa ko sa anak ko. Magsitigil kayong mga inutil! Iha, makinig ka sa akin. Si Linares ang gusto kong pakasalan mo. Kung hindi ka magpapakasal sa kanya, magmamadre ka. Irte kong pras. Anong karapatan niyo papiliin ako? May karapatan ako dahil ako ang tunay mong ama. Maria, huwag mong bastusin ang tunay mong ama. Totoo ka ba? Ibig sabihin ko ba nito ay alam ninyo ang patungkol dito? Ama, responde me! Totoo ba? Totoo ba na ikaw ang aking tunay na ama? Anak, matawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Hindi! Hindi pwede! Pinapoy mo ang aking ina! Sa aking animal! Kailanman na hindi kita may tuturing na ama! Paano mo nagawa tanggapin ang ginawa ng halimong na yan sa aking ina? Mahal mo siya? Yan ba? Yan ba ang trailing inyong sinasamba, ama? Mas masahol pa ang ugali niya sa isang demonyo! Isang panawa tayo ng Panginoon! Totoo siya nga ang aking ama. Nakayo. Hindi dapat sinasamba ang isang katulad niya. Mahal kong Ibarra. Sana'y narito sa aking tabi upang ako iyong damayan. Panginoon. Buong buhay ko ay ako'y naging tapat sa iyo, ngunit bakit ganito ang iyong ganti sa akin? Una ay ang aking ina. Pangalawa ay ang aming pagmamahalan ni Ibarra. At ngayon, nalapastahan ng padre ang aking ina. Isang malaking kahihiyan kapag naalaman ng lahat ang balita tungkol sa tunay na ama ng panataka. Yes, paano? Nalaman mo kayong mainit din ako. Ang mahalaga kayo, may takas ko kayo.
Ay, naku, Ginoo. Maraming salamat, Elias. Ibarra? Elias? Paano ikaw ay naririto? Tinulungan ako ni Elias na makatakas, kaya naman dali-dali ako sumarito. Siguro nga hindi tayo para sa isa't isa. Naparito lamang ako upang sabihin sa iyo na napatawad na kita. Naway maging maligaya ka na, mahal. Hindi mo magagawa magsalita nang hindi mo alam ang buong katotohanan. Ano? Natuklasan kong si Padre Damaso ang tunay kong ama. Nalaman ko na ang aking ina ay nagtaksil sa aking kinikinalang ama. At yun ay nalaman ni Padre Salvi. At pinagbantaan niya ako na sisiwalat niya ang buong lihim. At gayon din kay Padre Damaso na aking tunay na ama. Ayon kay Padre Salvi ay hindi raw ako maaaring magpakasal sa iyo sapagkat sisiwalat niya ang buong katotohanan. Sa lahat, kung ikaw ay aking papakasalan. At iniingatan ko lamang ang reputasyon ng aking ina. Gayon din ang sa aking kinikilalang ama. Tawarin mo nawa ako, Ibarra. Ako ang patawarin ko, subalit nag-alinlangan ako sa iyong katapatan. Tumakas ka ng mahal ko. Ligtas mo ang iyong sarili. Tandaan mo, kahit saang lugar ka man mapadpad, nasa iyo ang aking pagmamahal. Nawa ay ingatan mo ang iyong sarili sa iyong paglalakbay. Lagi mong tatandaan na kahit ilang beses man, ilang panahon man, gano'n mang katagal tayong paghiwalayin ng panahon, ay ikaw pa rin ang aking mamahalin. Nasas to my man. Ayaw, mahal ko. Senyor, makinig ka. Tatago muna kita sa bahay ng aking kaibigan sa Mandaluyong. Para mamuhay kasama ang estranghero. Hindi, para mabuhay na mapayapa. Elias, naghirap ka ng dahil sa pamilya ko. At 2 beses mo na nailigtas ang aking buhay. Pinayuhan mo ako na umalis ng bansa. Kung ganon, sumama ka at mamuhay tayo na parang magkapatid. Gustuhin ko man ang plano mo, senyor, ngunit hindi talaga maaari. Totoong hindi ako magiging masaya sa ibang bansa. Pero pwede ako mamuhay at mamatay para sa Espanya at para sa ang bansa. Senyor, narito tayo nung nakaraang buwan at nasa ilalim din tayo ng parehong buwan. Ngunit ngayon ka lamang nagsabi sa akin ng ganyan. Nag-iiba ang tao, Elias. Bulag ako noon pero alam ko ng katotohanan ngayon. Hanapin mo si Ibarra! Ayun! Ayun siya! Ayun! Ayun! Magtago ka! Lilituhin ko sila. Hahabulin nila ako at ikaw... Bilisan mo! Inutil! Magtago ka. Hindi, dito ka lang. Elias! Bilis! Habol! Habulin mo! Bino! Oh, ano iyon? Halina't magsiupo muna kayo. Hindi. Nagbibiro lamang kayo, di ba? Hindi magandang biro iyan, Anding. Hindi totoo iyan. Si Ibarra! Nagbibiro lamang kayo, hindi ba? Ngunit binibina ang aming sinasabi. Hindi, hindi! Bakit si Ibarra? Puntahan natin ngayon si Crisostomo! Puntahan natin siya! Nagulat ba kita? Hindi mo ba inaasahan ang gagalaw at sa kasabot? Hindi ko kayo napansin. Bakit Maria? Narinig ka mo sa mga baka ka lang naman? Sabihin mo na sa akin. Alam mo naman kung mahal kita. Hindi kita napagalitan. Bakit ako? Dahil ba kay Dinaris? Di ko dahil sa kanya! Mahal mo ba talaga ako, Ama? Ano? Kung mahal mo ako, hahayaan mo akong piliin ko sino ang gusto kong
mga kasalanan ko sa iyo. Hinayaan ko ikasalita kay Linares. Basta't buhay siya! Ikaw maghirap at magdusa! Basta't buhay siya! Ikaw kayanin ko pa sa lahat ng mga ginugusto niyo sa akin! Pero ngayong pinatay na siya, wala na ako may dahilan para mabuhay! Kung buhay siya, nakakita ko sa sarili ko magpasal kay Linares! Siya. Mas gugustuhin ko na lamang ngayon maging madre. Hindi kayo'y mamatay. Anak, hindi pwede. Kailangan maikasal ka sa ibang lalaki dahil hindi kita mapapatay mapakailanman. Kung sa buhay na ito ay walang pag-asa ang pag-ibig namin ni Crisostomo, mas pipiliin ko na lang mangyayari ang aking buhay doon sa kumpento. At ialay ang natitira kong panahon dito sa Diyos. Wala ka na magagawa! Sige, kahit masakit sa aking kalooban, magmamadre ka. Hahayaan kitang magmadre. Ayaw kong mamatay ka. Totoo pa lang, may Diyos na nagpaparusa. Sana ako na lamang ang pinarusahan at huwag na lang ang anak ko. Padre, anong ginagawa mo rito? Padre, inuulit ko, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang ibig kong makita. Ika, Ganito lang mga kaya mong sukli sa akin. Matagal na kita iniibig, Maria Clara. Ngunit napakasakit para sa akin na hindi mo imasuklian. Hindi maaari. Amin ka lamang. Wala mo. Kaya ba mag-inom ako? Hindi ako lamang. Nanay! Ano pong ginagawa niyo rito? Ikaw, anak po kita. Nanay, ikaw ba yan? Nanay, ako po ito. Ano pong ginagawa niyo dito? Umuwi na po tayo. Nasaan ang anak ko? Ibalik mo sila sa akin. Ako yung mamaharap. Ibalik mo sa akin ang mga anak ko. Crispin! Masaya! Crispin! Masaya! Crispin! Masaya! Umuwi na tayo po! Crispin! Crispin! Mahal ako! Nakita mo ba ang anak ko? Ano ba yan? Bitawan mo nga ako! Napakadumi at baho mo! Nakakarating ka! Ang anak ko! Ang anak ko! Sus Mariosep! Bitawan mo ako! Nawawala ka na sa sarili ko! Alis! Alis! Sino ba kasi ang babaeng iyan? Si Sisa iyan, ang nanay ng batang nagnakaw kay Padre Damaso na ngayon nawawala at tumakas sa mga gwardiya sibil. Naku naman, kay naman ha. Nandito na ako kay anak. Wala niya siya sa akin. Aba! Ale! Siguro yung anak mo patay na. Huwag mo nang hanapin pa. Ano sabi mo? Hindi niya yun magagawa. Mabait siya bata. Ibalik niya siya sa akin. Sige na niya nanay ko! Nay! Sige na niya nanay ko! Nay! Sige na niya nanay ko! Sandali! Sandali. Parang hindi na siya humihinga. Oo nga. Hindi na humihinga. Hindi na humihinga.
Kamusta, mahal ko? Sige, subukan mo pa lumapit sa akin at hindi ako magdadalawang isip italimit ang kutsilyo na ito sa iyo. Mahal ko. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako na kaya mo isaksak sa akin yan? Sa hina mo yan, ay kayang-kaya kitang unahan na italim mo yung kutsilyong yan sa iyo. Kaya kung ako sa'yo, itawan mo na yan. Sinabi na lumayo ka! Sumunod ka na lang sa akin. What? Mahal ko, nais ko humingi ng paumanhin sa naging pagtatalo natin kahapon. Nadala lang ako ng aking galit. Patawarin mo. Galit ka pa rin ba sa akin? Mahal kong Ibarra. Hindi na ako makapag-intay na makita muli. Anong kong kasalanan sa Diyos ang kainin ng aking buhay? Ngunit masisisi mo ba ako? Buong buhay ko! Inialay ko ang buong buhay ko upang maglingkod sa'yo, pero anong ginawa mo? Inilagay mo ako sa ganitong klaseng sitwasyon. Niloko ako. Pinatinawalaan kong ama. Pinagtaksilan ako, pinagmalupitan. Tinanggalan ako ng karapatan. At ngayon, binaboy ako ng padre. Di ba agad mo yun? Na minsan ko na rin pinagkatiwalaan. Mas gugustuhin ko na lang mamatay, mawala sa mundong to. Parusahan mo, isumpa mo ako, wala kang pakialam. Kaysa mabuhay sa mundong ito. Dito rin pala mo tapos ang buhay ko. Magkikita na tayong muli. Mahal kong Ibarra. What? Nagpakamatay si Maria Clara? Just because she thought na patay na si Ibarra, nagpakamatay na rin siya. She's so OA naman. Naku ako, you will never understand unless mapunta ka sa sitwasyon mo na. Well, let me put it like this. Diba una pa lang sa storya ay pinakita na si Maria Clara ay sunod-sunuran sa kanyang mga magulang? Pero nung nakilala niya si Ibarra, doon niya natutunan na ipaglaban kung ano para sa kanya ang tama. At doon niya natutunan na sabihin ang kanyang mga opinion. Yes, I know that, pero after all the things that she and Ibarra went through, in the end, magpapakamatay lang siya? Eh di sayang ang lahat ng yun. Iha, naiintindihan ko ang punto mo. Pero gusto ko rin na malaman mo na
Para kay Maria Clara, si Ibarra lang ang meron siya. Diba yung kinikilala niyang tatay, si Kapitan Tiago? Diba napakulong yun? Tapos napunta siya dun sa kanyang tunay na ama, which is si Padre Damaso. Eh, diba ayaw niya dun kay Padre Damaso dahil nga sa ginawa nito sa kanyang ina? Tapos binalak pa siyang ipakasal sa lalaking hindi naman niya kilala. At ang pinakahuli sa lahat, ginawan siya ng masama ni Padre Salvi na walang pinagkakatiwalaan. Kaya para sa kanya, wala na siyang kakampi dito sa mundo. Grabe. Nakakaawa naman si Maria Clara. Pero ganun po ba talaga mga babae ng panahon na yun? Walang kakayahang magdesisyon para sa mga sarili nila? Well, parang ganun na nga ako. Guys, bakit hindi na pinaglaban ng mga sarili nila? Kung nakatira ka sa story na yan, sigurado kong hindi mangyayari lahat ng mga nangyari kay Maria Clara. Tama ka po. Pero dapat mo ring tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon, tama ka ha? Kailangan mo rin tanggapin na nagkamali ka. At kailangan mong balansahin ang emosyon mo. Of course naman po, Lola Sally. Ay! Ano oras na? Naku, Lola, kailangan ko na pong umuwi. Baka hinahanap na rin po kasi ako ni na Mami. O siya, sige Apo. Baka nga hinahanap ka. Sige. Pero Lola, thanks po sa story ah. O sige Apo, mag-iingat ka ha. Bye po. Salamat. Naway mabago mo na ang kapalaran na mayroon ka sa mata ng panahon. Hinihiling ko na sana'y huwag mo nang muling maranasan ang madidilim na kahapong dinanas mo sa nagdaang panahon. Maria Clara. Diyos ko, magbata ka! Ang hilig mo talaga umalis ng hindi nagpapaalam. Saan ka ba galing? Kanina, di ka na natin ni Nicolay. Kila Nana po. Mom, please. Kayo naman natin, di ba? Kayo naman natin kahit tayong dalawa lang. Malaki na ho ako. Kaya di naman po sana mag-desisyon ako para sa sarili ko. Pasensya ka na anak, at masyado kitang napapaghigipitan. Pasensya ka na din dahil hindi na kita nabibigyan ng karapatan para mag-desisyon sa sarili mo. Masyado lang ako nadala sa trabaho. Hindi ko din napapansin na nababaliwala ko ang mga gusto mo. Hayaan mo, kung yun ang gusto mo, hindi na kita pipigilan. Sasabihin ko na lang sa dad mo na huwag nang ituloy ang partnership with the Montenegro. Thank you! You're welcome, anak. Pero wait, may sasagutin muna akong phone call. Diyan ka muna ha. Hello. Oh my God, Claire, finally you answered my call. Where have you been? Your mom called me 44 freaking times at I can't tell anything kasi hindi ko alam kung nasaan ka. Nasaan ka? Gosh, Ada, calm down. I'm home na, so you don't have to worry anymore. Ha? So where did you go nga? Wala lang. Saan ka ba? Alam mo naman namin, everything goes down. Sa kanila ako tumatakbo. She's my savior. God, you gave me a friend. Fine, fine. Talaga na. Bahala ka na. Bye.